네, 여러분 안녕하세요. 차례쌤입니다. 만나서 반갑습니다. I'm back! Guys, first of all, 정말 죄송합니다 sa lahat ng mga viewers natin na naghintay ng lesson 16. Medyo nabisi-bisi lang ang inyong SEM sa kanyang trabaho. Yan. So, we're back. Okay. Kamusta naman yung previous na inyong 1 to 15 na quiz? I hope na marami ka natutunan sa mga previous lessons natin. And ngayon naman, punta na tayo sa lesson 16 natin. Are you ready? So, of course, before tayo mag-start sa ating lesson 16, gusto ko munang mag-shout-out! Shout-out sa aking kapirasong bangs, char. Ito yung pagtakot ka, gusto mo mag-bangs pero takot ka. Diba? Ano lang, konti-konti lang. And then, shout out ko talaga ngayon is shout out to my CXO84 teammates. Hello sa inyo. And so, let's start na sa ating lesson. Start na! So, if you could remember, nagkaroon tayo ng lesson about from and to. But, yung lesson na yun ay tungkol sa location. Diba? Location and time. Like, from Manila to Seoul, and then, pwede rin namang from morning till evening. So, yun yung inaral natin na from and to. Naaalala mo pa kung ano yung word na yun. So, from is eso, pag location, puto kapag time. Then, to or until is kaji. Kaji. But this time naman, ang pag-uusapan natin is how to say from someone to someone. Again, from someone to someone. So, tao na yung pag-uusapan natin ngayon. Now, let's talk about them. Paano sabihin, this is from someone or this is to someone. First thing siguro, kung ikaw ay hindi nabaguhan sa pag-aaral ng Korean, you can probably think na, yan ba yung ege and egeso? Ege and egeso? Kasi yan yung madalas na naririnig natin sa mga kanta. Diba? Niga no ege, majimak sarangin kyauchara. Niga no ege, majimak sarangin kyauchara. Ay, pakanta si ate mo, diba? So, yung ege and egeso, yes, they also mean from someone or to someone. However, they are mostly or mainly used in written languages. Written language. And katulad na lang din ng mga poetry, song lyrics, doon mo madalas magagamit or nakikita sa ege and egeso. But here, di ba, we would like to study yung natural Korean, yung everyday conversation Korean na pwede natin magamit, yung hindi lang tayo magtutunog libro, di ba? And aside from that, if you are new to my channel, if you are new to my channel, diba, welcome dito. However, diba, if you are new to my channel, please don't expect na makakakita ka ng romanization sa aking mga itinuturo. Let us stick to Hangul, diba, Korean letters. Dahil since nga tayo nag-aaral ng Korean, diba, dapat ang inaaral din natin ay ang kanilang letters. So, para makapagsulat ka at makapagbasa ng Korean letters. So, ngayon, simulan na natin how to say from someone or to someone. So, meron ka lang naman dalawang word na kailangan mong tandaan. That is, yan naman ang ating mahiwagang whiteboard. Yan. So, hante and hanteso. Again, what are those two words? Hante
한테서. Hante, it could mean to someone or pwede rin siyang mag-mean na from someone. So, paano yun? Paano natin may identify kung ang word na to is hante, both na to or from yung kanyang kinukuhang meaning? So, mamaya pag-aaralan natin yan. Second word is hanteso. Hanteso. Now, pag nakita mo na si hanteso, isa lang yung word na nire-represent niya, which means from. Okay, from someone. So again, itong dalawang ito, hante and hanteso, they are only used to refer sa tao. Hindi mo ito pwedeng sabihin from Cebu to Palawan, mga ganon. From Seoul to Busan. No. Ang gamit natin doon ay iba, which is naituro na sa previous lesson natin. But this one, hante and hanteso are only for person. Okay, sa paggamit natin kapag tao ang ating itinutukoy. So, tingnan natin yung mga examples. Let's look at these two sets of examples. So, first, meron tayong chohante. Chohante. We know that cho means I. So, chohante means to me or from me. To me or from me. And then another, 친구한테. 친구한테. 친구 is friend. So this could mean to a friend or from a friend. Next, 저한테서. 저한테서 from me. From me. And then, 친구한테서. 친구한테서. Dahil nakita na natin yung hanteso there, basta may so sa dulo, it means from. Okay, so now we have from a friend. Kanina, sabi ko sa inyo, my way to distinguish kung paano or paano malalaman kung to ba or from ba yung meaning niya, kung hante lang yung ginamit. Now, ito yung technique doon. So, ang clue para malaman mo kung ang kinukuha bang meaning ni hante is to or from is by looking sa dalawang keywords na ito. Ano yung dalawang keywords na yon? Ang dalawang keywords na to ay verb. So, what are those verbs? Una, patta. Patta. So, patta means to receive. To receive. And then, juda. Juda is to give. So, pag nakita mo na itong dalawang words na ito, isa sa dalawang words na to sa isang sentence, you can identify kung ang hante ba sa sentence na iyon is to or from. So, halimbawa, first sentence natin, 이 가방은 엄마한테 받았어요. 이 가방은 엄마한테 받았어요. So, ibig sabihin, dahil meron siyang 받았어요, past tense ng 받다, so it means that I received this gift or this bag from my mom. Diba? So, natanggap ko itong regalong ito or natanggap ko itong bag na ito galing sa aking mom. Diba? So, dahil meron tayong patta there, you can identify na you receive the action. Diba? Ikaw yung nakatanggap. Therefore, ang meaning ni hante dito is from. From. Second sentence we have is 이 가방은 엄마한테 줬어요. 이 가방은 엄마한테 줬어요. So, 줬어요 is the past tense ng 주다. So, 줬어요. If you haven't studied yet kung paano mag-conjugate ng present, past, and future tense, balikan mo lang ang ating lesson 3. Doon mo siya makikita. Okay, so here, 엄마한테 줬어요. So, because of the word 줬어요, which means gave, you now have the idea na ang bag ay binigay. Ibinigay to mom. Diba? So, I gave this I gave this bag to my mom. So, ibinigay ang bag na ito kay mama. So, now you can easily identify kung
Ang hante ba doon ay from or someone. From or someone? From or to someone. Arasa. So, madali lang siya, diba? Now, hante and hanteso, hindi lang siya literal na ang meaning niya ay from and to. Meron pa siyang pwedeng maging other meaning. And it could mean by. By. Kapag passive ang sentence. Ano mo lang pinagkaiba ng active and passive? Active and passive. So, pag sinabi natin active, diba, ikaw yung gumagawa ng action dun sa sentence. Diba? Pero pag passive, sa'yo ginawa or ikaw yung ginawan ng sentence. Tingnan natin ang examples. Now, look at this example. Yung nauna, sabi natin dito, 여자친구한테 차였어요. 차였어요. Now, 차이다 means to be dumped. To be dumped. So, ibig sabihin, ang sentence na ito means 여자친구한테 차였어요. I was dumped by my girlfriend. Oh. Okay, so here, nakita natin si hante, hindi naman siya naging literal na to or from. Tama. But in this scenario, diba, in this sentence, nakita natin that hante was used to mean by. Diba? By my girlfriend. 여자친구한테 차였어요. 차이다 is to be dumped. Gawin mo siyang tsada lang to dump. So, ikaw na yung gumawa nun. So, pag gusto mong i-reverse itong sentence na to, 여자친구한테 차였어요. I dumped my girlfriend. Pongga ka, pogi. And next, here, another example. 언니한테. So, first of all, sa mga nanonood, pag babae ka, you can call your older sister Onni. Pero pag lalaki ka, never call your older sister Onni because iba yung tawag doon. Ang tawag doon ay Nuna. Nuna. Kapag ikaw ay lalaki. Again, babae lang ang tumatawag ng Onni sa kanyang older sister. So, 언니한테 할 말이 있어. 언니한테 할 말이 있어. So, here tayo ay nakapamal. Ibig sabihin, hindi siya formal na sentence. So, 언니한테 할 말이 있어. So, I have something to say to you. Pwede mo pa siyang ibang gawa ng mga sentence like, 선생님한테 물어봤어요. I ask my teacher. So, hindi siya talaga literal na to or from. Pwede mo magamit yung hante and hanteso in this sense ng mga sentence. Okay, mga sentences. Alright. So, madali lang yung hante and hanteso. Just always remember na pag hante siya, para malaman mo kung ang meaning niya ba is to or from, hanapin mo yung dalawang keywords natin which are patta, which means to receive, and then juta, which means to give. And if naman ang nakita mo ay hanteso, then automatic, that means from someone. Okay? Now, in those sentences, mga previous sentences na nakita natin, hindi siya all the time na literal na to or from. Pwede niya rin kunin hindi siya literal na to or from. Pwede niya rin kunin yung meaning na by someone. Okay, passive sentence. Okay, so if this video has been helpful to you, don't forget to click subscribe. Subscribe and then like, of course, and turn on na rin ang iyong notification bell para naka-alerto ka 24 charot kapag tayo ay may bagong video. That's all. Annyeonghaseyo. Bye bye.